Ipatutupad na simula ngayong araw ang service contracting program kung saan babayaran ng gobyerno ang mga operator at driver ng mga pampublikong sasakyan na kasali sa programa. Sa ilalim ng service contracting, isa-subsidize ng gobyerno ang mga bus driver at operators ng 100 pesos per kilometer na kanilang biyahe. Habang ang mga modern jeep naman at UV Express ay babayaran ng 40 pesos per kilometer at 30 pesos per kilometer naman kung traditional na jeep. Ayon sa Department of Transportation, malaking tulong ang service contracting program hindi lamang sa mga PUV driver at operator kundi maging sa mga pasahero. Sa pagtaya ng DOTR, maaaring umabot sa 15 milyong commuter sa buong bansa ang makikinabang dito araw-araw. Paliwanag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, nasa 800 million pesos ang hawak nilang budget sa ngayon para pondohan ang service contracting program na tatagal sa loob ng 2 linggo. Ayon sa ahensya, panimula pa lamang ito ng implementasyon ng programa pero target nilang mapalawak pa ang sakop nito. Plano ng DOTR na isama ang lahat ng mga pampublikong sasakyan kung magkakaroon sila ng karagdagang pondo. Dito sa initial implementation natin, we're talking about 50 routes po. At meron po dito sa atin sa Metro Manila, kasama din yung mga ibang lugar po. At we asked already for a 5 billion additional budget. Ipinaliwanag naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga alituntunin sa pamamasada ng mga PUV na kasali sa service contracting. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, ito ay nakapaloob sa terms and conditions ng programa na kailangan ring sang-ayunan ng mga operator at tsuper bago sila mamasada. Kailangan nila tumakbo araw-araw, no? At least 100 kilometers a day. Yun ang po yung covered ng ating programa. They have to afford the passengers with a 20% discount, no? And kailangan po nila maglagay ng karatula sa kanilang sasakyan na sila ay kasama sa service contracting program para ma-identify po ng mga pasahero na sila yung sasakyan na magbibigay ng discount, no? Bukod dito, kailangan ring mag-set up ng Global Positioning System o GPS sa mga sasakyan na lalahok sa programa na siyang magiging basihan ng pagbabayad sa mga PUV operator. Inihayag ng LTFRB chief na may access ang ahensya sa data ng GPS provider upang agad ring mabayaran ang kanilang serbisyo sa pamamagitan ng designated bank account o e-wallet. There are two reasons behind this. Number one, to avoid, para mas mabilis yung processing time namin, hindi namin hihintayin yung report ng GPS provider. Instead, we will check data of GPS provider. At marami ko tayong taong talaga para dyan. As pangalawa, to avoid also collusion between the GPS provider at saka yung operator. Baka naman nagkukulyod sila, no, para masira naman yung ating programa. So, ganoon lang po. That's everyday po yan. Upload the data, we check the data every day para yung ating 3 to 5 days, calendar days sa pagbayad. Para naman sa mga public utility vehicles na nagnanais makilahok sa programa, inilunsad ng LTFRB ang online application para dito na layong gawing mas mabilis ang proseso. Yung ating gagawin, online rin po ito, no? We take advantage of technology. Online nung sila, bubuksan nila yung portal ng LTFRB, lalabas na po doon yung service contracting, kiklik lang na yun. Parang registration form, one pager lang po yun, sasagad ilalagay yung pangalan po nila, yung case number nila, at anong klaseng sasakyan meron sila. Ilalagay, type lang nila, sulat nila yung plate number ng mga sasakyan na gusto nila isali sa program, no? Tapos kung gusto nila makita yung mga rota, meron ng referral click na lahat ng rota ho, naka-arrange na po yun, lalabas, titingnan nila kung kasama sila sa rota. Bagaman mayroong isasagawang tigil pasada ngayong araw, tiniyak naman ng Department of Transportation na tuloy ang pamamasada ng mga PUV na kasali sa service contracting program. Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita ngayon.